Habang nagsiselebrate pa ngayon ang Knicks sa championship parade nila, ang San Antonio naman nagbibilang na lang ng araw kung paano aayusin ang roster nila mula sa mga player na ire-retain nila next season at mga role player, veteran player na pwedeng maging additional sa championship push nila. Malamang sa malamang mag-i-stay pa rin dyan yung starting 5 nila, pero malinaw na ang kailangan nga raw kasi ng Spurs, veteran player na pwedeng mag-lead sa mga batang core at sa future star nilang si Wembanyama. Yan din kasi mismo yung suggestion nitong si Skip Bayless na kung gusto nga raw ng Spurs na kumuha ng championship title next season, kailangan nilang mag-add ng veteran player na ang pinopoint out nga niyan mismo itong si LeBron. Veteran leader, may championship experience, decision maker, sa crunch time, player na kayang kontrolin yung tempo nga raw ng laro pagdating sa fourth quarter. Ito mismo kasi yung malaking butas na nakita sa San Antonio Spurs kontra dito sa Knicks. Bumagsak ang numbers, performance nila at nawawala sila sa tempo pagpasok ng fourth. Sinabi pa ni Bayless na kung maglalaro si LeBron bilang pangunahing playmaker ng Spurs mula 30 minutes per game, pwede siyang mag-average ng 10 to 12 assists per game dahil sa dami ng batang talent sa roster. May Dylan Harper pa na pwedeng maging star player. Kailangan lang rin nga raw ng guide parang kay Wembanyama. Yung isa sa pinaka-elite young core nila sa NBA, etong si Dylan Harper, Castle at yung iba pa na pwede nga raw nilang gamitin para sa future. Hindi nila kailangang sirain ang roster at flexibility nila kung kukuha yung mga to ng superstar o star player na additional sa championship contention nila. Si De'Aaron Fox yung isa sa mga nalalagay lang sa trade speculation nila. Hindi lang dahil sa draft performance niya sa finals, dahil din kasi possible malaki yung bagong contract na makukuha niya. 4 years na papatak sa 220 million extension. Kapag nagsimula yung extension na to, magiging isa pa siya sa pinakamahal na player sa roster nila kasunod ni Wembanyama, na base mismo sa mga report kasi eligible naman itong si Wemby sa 5 years max extension na possible umabot sa 250 million hanggang 300 million. Depende sa awards niya ngayon, na ngayon pa lang kahit nalaglag sila sa championship title, malinaw na nakikita na makukuha niya yan. Kapag nagsimula yan, malaking part ng salary cap ang mapupunta kay Wemby. Kung may De'Aaron Fox na halos 50 million to 60 million per year ngayon sa roster nila, plus supermax level salary ni Wemby, magiging mas mahirap para sa San Antonio na magdagdag ng mga veteran role players at depth piece. Dahil paparating din yung extension ni Dylan Harper at Stephon Castle. Yan yung malaking dahilan kung bakit may trade speculation lalo ngayon na umiikot kay De'Aaron Fox. Nakikita ng maraming analyst na sa Stephon Castle at Dylan Harper ang backcourt duo na perfect kay Wembanyama. Kaya yan yung possible na pinagpipilian talaga ng Spurs sa pagitan ni Harper, Castle at De'Aaron Fox ngayon. Si Fox, star point guard na ball dominant, habang papasok naman sa prime itong si Castle at Harper na star playmaker. May tanong yung ilang mga analyst na ngayon pa lang kung sulit pa rin ba yung ibibigay nilang 50 million per year kay Fox kung may dalawang batang guards na possible maging all-star level sa future. Nasakto pa sa timeline ng franchise player nilang si Wembanyama. After ng final loss nila kontra Knicks, ang daming criticize lalong lumabas mula sa mga fans dahil sa ilang late game mistake at inconsistent shooting nitong si De'Aaron Fox. Kaya siya mismo yung nagiging sentro ng usapan after nilang matalo. Kung matitrade kasi si Fox, mawawala yung pinakamalaking salary slot ng Spurs. Mas madali silang makakaiwas sa luxury tax at apron restriction. Mas malaking cap space para sa mga role player at veteran addition yung magagamit nila sa offseason. Sa Lakers kasi, ang problema kung ayaw talaga nga raw ni LeBron na kumuha ng malaking pay cut. Ang projected max salary kasi niya ngayon nasa 58 to 60 million per year pa. Habang may mga analyst gaya nila Bobby Marks ang nagsasabi na mas realistic kasi yung contract niya sa free agency around 1 year 30 million na lang para na rin sa rebuilding plan ng Lakers. Kung hindi magkasundo, ang pinaka-option nga raw ni LeBron humanap ng team na contender. Ang Spurs, Warriors, yung dalawang team ngayon na nakikitang magandang option kay LeBron.
Kung gusto nga raw ni Lebron ng 55 to 60 million per year, kakailanganin ng Spurs na gumawa ng malaking salary clearing moves. Ang pinakamalaking contract sa Spurs kasunod si Wemby, etong si De'Aaron Fox. Kaya maraming analyst ang nagsasabing kung talagang target ng Spurs ngayon yung veteran katulad ni Lebron para sa championship window kasama si Wemby, si Fox yung pinaka-obvious nga raw na salary piece na kailangang galawin. Kapag nawala kasi sa roster nila yung contract ni Fox, magkakaroon sila ng mas malaking flexibility para magdagdag ng veteran star o depth. Kung lilipat naman si Lebron ng Spurs, karamihan ng analyst naniniwalang hindi yun dahil sa pera lang, kundi dahil yun sa championship opportunity kung magiging fit sila ni Wemby. Kaya kung may offer man nga raw ang Spurs na seryosong pinag-uusapan ng mga analyst at insider ngayon, ang pinakamadalas na range pumapatak sa 30 million per year. Yan yung pinaka-realistic na nakikita nila. 15 million MLE kung handa nga raw to na mag-discount para sa championship push. 35 million plus kung magbubukas ang Spurs ng malaking cap space sa pamamagitan ng ibang roster moves nga raw.